my beloved Boss Mike Cervera. Kongresista. Eto mga kababayan, pakinggan ninyo yung sagot. Kumakalat na mensahe raw ng Pangulo na wag... Eto balikan natin. Yung mensahe ng Pangulo daw. Ulit. Sara. Sinagot din ng mga kongresista ang kumakalat na mensahe raw ng Pangulo na wag ituloy ang anumang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kumalat ang impormasyong ito sa programa ng broadcaster na si Anthony Taberna. Sa isang text message, sinabi raw ni PBBM na hindi importante si VP Sara. Nako! Doon na tayo tumutok. Mga kababayan, sabi ni Pangulo, hindi importante si Sara. Nako, Sara, ang sakit niyan. Ito mga kababayan. Ito. Yung ganyang salita ni Pangulo, sakit na yan. Hindi na nila titignan kung ano yung kabutihan. Ang kabutihan na wag ma-impeach, yang luka-luka na yan. Yun lang yung mga kababayan eh. Kita nyo yung banat na ganyan na hindi importante, hindi mahalaga. Nako, wala kang kwenta, Sara. Paano ka pa pag tutuunan ng pansyen? Sabi ni Pangulo, wag daw pagtuunan ng pansyen dahil si Sara Duterte, ang Vice Presidente, ay hindi naman importante. Agoy, sakit. Aray ko. Ang sakit-sakit talaga. Kung inyong uunawain ang pahayag ni Pangulo, minsan mapapaisip kayo. Pero kung inyong iisa-isahin ang bawat letra na sinasabi niya, naku mga kababayan, ang lupit ng datingan. Di ba? Ang lupit. Ililihis lang daw ng impeachment ang tunay na trabaho ng gobyerno na para sa mga Pilipino. Ayon sa ilang kongresista, wala silang natanggap na ganitong mensahe mula sa Pangulo. Ayan na nga mga kababayan eh. Itong mga kongresista wala daw natanggap. Kaya katunying, sabi ko nga, hindi ko naman sinasarang peke. Wala ko sinabing peke yung mensahe. Tandaan nyo yan. Pero wag mong pangunahan. Biruin mo, sabi ng Pangulo, yun daw, kanyang text message na yun, ay confidential. Dapat, hindi mo nilalabas yan. Kaya tuloy kita mo, maraming nagalit sa inyo. Masisisi mo ba yan? Maraming mga vlogger ang mga tumuligsa. Masisisi mo ba yan? Hindi pwedeng ganun. Tuloy, private message nga daw yun. Diba no? Tespeder. Private message yun. Dapat yun, confidential yun eh. Hindi nilalabas. Tuloy. Wala tayong kasiguruduhan, kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Pero... Mangunguping, lumabas ka na naman. Ikaw talaga, galit na galit ka talaga doon. Tuloy. Wala daw, wala, ulit. Wala. Kasiguruduhan, kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, ng mga bawat miyembro ng Kamara, kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file. Sa kanyang press conference. Nakita nyo, hindi saklaw ni Pangulo yan. Yung kanya'y opinion niya lang siguro doon sa nagtatanong sa kanya. Di ba? Conference kahapon sa Zamboanga may buwelta ang bise kaugnay sa posibleng pagpapatalsik sa kanya. Ayan na. Sara, ano masasabi mo? Sige nga, pakinggan namin. Kasi merong banat si Sara. Press conference kahapon sa Zamboanga. Kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file. Sa kanyang press conference kahapon sa Zamboanga may buwelta ang bise kaugnay sa posibleng pagpapatalsik sa kanya. Ano yan, Sara? Gusto namin marinig yan. Ano yan?
And then they can try. And then let's see, diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Tapos! Huwag kang mag-alala. Oo. Ang mangyayari dyan, law of attraction. Inattract mo, mangyayari sa iyo. Tanda mo, Sarah, baka hindi na matapos. Ang taong 2025, wala ka na sa pwesto. Kaya yung mga nandito ng mga DDS, galingan nyo magsalita doon sa entablado nyo. Punta kayo doon sa EDSA. Kulang sila. Abay, umuwi na ang natira, mga vlogger nila. Binablog nila isa-isa yung sarili nila. Anak ng pinapa. Hindi ganyan. Oh, ano, Sarah? Alam mo naman. Etong si Sarah kasi simple lang. Sarah, ganito lang. Punta ka doon sa Quadcom. Magpaliwanag ka lang. Sagutin mo yung mga tanong. Manumpa ka. Mag-out ka. Diba? Hindi yung ganyan. Piling biktima. Piling biktima si Sarah. Anak naman. Hindi ganyan, mga kababayan. Ang totoong may pinag-aralan. Manang-mana. Kanino? Sa mga supporter nila. Yung mga supporter naman nila, manang-mana sa sinusuportahan nila. Parehas may topak talaga. Diba? Oh, ano? Oh, eto pa, mga kababayan. Oh, bago tayo magtuloy-tuloy, marami pa tayong tatalakayin. Baka naman isang like naman dyan. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Nako, maganda to. Nako. Isa pa. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ito lang, mga kababayan, ita-download ko na. Oo, ha? Sa mga ano dyan, mga kababayan, baka pwede, ha? Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, opo, huwag nyo nang patatagalin yan habang hinahanap ko. Nasaan na yun? Ito. Op. Bakit pala? Dito. Yun. Oh, eto na. Ay, grabe. Wait. Yun, oh. Naku, dami. Oo, dami, Boss Mike, ha? Bakit ganon? Napakarami. Oh, dito. Balik. Ito, hinahanap ko lang. Wait lang. Ito pa, meron pang isa eh. Meron pang isa. Nasaan na yun? Dito. Yon. Bakit nawala? Ayun, oh. Baby Nas. Ayun! Oh. Yan, ito. Yan, oh. Hop. Anyways, eto na mga kababayan. Thank you sa inyong pag-aantay. Oh, kalma. Eto na. Tanggalin ko lang itong mga word di importante. Ito mga kababayan, grabe. Ito, matindi, ha. Mga kababayan, ha. Sa mga taga-Caloocan. Sa mga taga-Caloocan, hirap na yan. Oy, thank you naman kay ano. Sino ba to nagbigay na to? Hindi ko tuloy nakita. Joseph Machete, mabuhay ka hanggang gusto mo. Opo, thank you. Eto mga kababayan, oh. Ang tambalang mangbubudol daw sa mga taga-Caloocan pero wala namang sinasabi. At mga ebidensya.
Paano mambubudol yung hindi pa nauupo sa munisipyo nila? Tanong ko lang mga kababayan, etong mga kalaban ni Trillanes, oo, na magiging mayor ng Caloocan dahil lumalayo na yung agwat ng mga ng mga may gusto kay Pangulo tuloy, ni Trillanes. Eto na, gumagawa na ng mga propaganda. Gumagawa na ng propaganda ang mga kalaban ni Senator Trillanes na tumatakbong mayor ng Caloocan. Kita nyo naman, yung kanilang mga propaganda kahit walang basihan. Kaya kayo mga taga-Caloocan, mag-isip kayo, huwag nyong gagayahin yung mga DDS dito. Dahil alam ko naman mga taga-Caloocan, nako, gising na kayo. Eto, si Senator Trillanes, mga kababayan, sinisiraan. Bakit? Talagang eto, masipag, pumupunta kung saan-saan para lang, para lang ipakilala yung sarili niya na siya ay matinong tao. Ngayon mga kababayan, eto, minamahal ng mga taga-Caloocan, itong si Mayor Trillanes. Nakikita na ng kalaban. Oo. Ito, yung mayor na malayuan na ang agwat niya doon sa kalaban niya. Malayong malayo na. Inungusan na. Grabe. Malupit Kaya ulitin ko lang. Itong propaganda ng kanyang kalaban na malayuan na ang agwat nila sa rating nila. Ayusin nyo naman. Galingan nyo pa. Mukhang hindi nyo na mahihila itong si Trillanes sa pag-angat. Oo, parang jet. Diba mga kababayan? Ayan mga kababayan, kitang-kita naman, diba? Ito, meron pa. Nasaan na? Ayan mga kababayan, Mayor. Pakinggan ninyo Yun ang mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi. Bumaba ka sa buhay, sasabihin nila naging pabaya ka. Umangat ka sa buhay, sasabihin nila naging mayabang ka. Walang lusot, meron at merong masasabi ang mga tao sa atin. Kaya correct, gano'n naman lagi, di ba? Pero si Mayor, nakita ko, umiinom ng palamig Kakaikot niya, inabot ng gabi. Kung saan-saan, mga kababayan. Eto, kita nyo. Kahit saan, cowboy talaga. Bakit? Nakasama ko na yan. Oo. kung ano yung gusto nating gawin, hanggat alam natin hindi masama yun, gawin natin ang gawin. Alam nyo, mga tao, walang pakialam sa proseso kung paano nyo ginawa, paano nyo tinabaho. Mukhang wala naman talaga Meron ba silang pakialam? Wala. Oo, basta mahalaga sa kanila, maibagsak ka. Mayor, saludo ulit. Oy, sa mga mga taga-Caloocan, huwag niyo pong kakalimutan tong ating kaibigan. Kasama natin to sa pakikipaglaban. Tandaan nyo yan. Kaya nga ang mga Duterte, aba, ang banat ng mga yan. Tao raw ni Pangulong Bongbong si Sonny Trillanes na mayor ng Caloocan. Anak ng malabo. Opo O kakamping, alam mo na. Alam nyo na lahat, kayo po dyan. Oo, huwag kayo makikisali sa away-away ng iba. Basta tandaan ninyo, darating ang katotohanan. Malapit na yan. huwag ka talaga para sa mga yan sa umpisa. Ang gusto makita lang ng mga tao palagi, yung finished product. Ano diba? Kita nyo yung mga tao, galak na galak. yung narating mo dyan? As long as di mo na papabayaan yung pamilya mo. Simpleng-simple lang mga kababayan. Ang walang issue ng korupsyon, Senator Trillanes. Ang may issue ng katapangan, pinaglaban, Senator Trillanes. Ang maraming nagawang batas, Senator Trillanes. Tanungin nyo naman si Bato at si Bongo. Paramihan na lang na nagawang batas para sa mga Pilipino. Tanong nyo. Bato, Bongo, mahiya naman kayo. Bato, cum laude dito. Di ba? Ito pa, mga kababayan. Nasaan pa yan? Hoy, paalala. Paalala ko lang Ito yung mga iba pa na
mga nagbigay ng mga mensahe. Po kami sa pagmumura ng Vice President sa isang dignified speaker like of Congressman Martin Romualdez. He doesn't deserve such profane language or course by the Vice President. Alam niyo po, not only that, mas lalo po kaming nasasaktan sa ginawa po na active death threat ng Vice President sa speaker po natin. Kita nyo paano magkakahalaga si Sara Duterte. Kung mga mayor, napakaraming mayor, nagaling sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, nagpahayag na ng pakikisa, pakikisimpatya sa ginawa na pagbabanta kay Pangulong Bongbong, First Lady at kay Romualdez. Speaker. Kita nyo, mga kababayan? Grabe, no? This is not just an affront attack or insult, no, to the dignified personality of the Speaker. Ito din po ay isang insulto sa amin na mga constituents ni Speaker. Teka lang muna, hindi lang sa inyo. League of Cities of the Philippines. Oo, tama ka, ako na matata. Pero teka muna, hindi lang sa mga mayor, congressman, gobernador. Tayo mismo! Ang alin? Tayo mismo ay ininsulto ni Sara Duterte. Di ba? Tuloy. First District ng Leyte. Parang kami na rin ho yung hinaras. Kami na rin po yung binigyan ng death threat. Kami na rin po yung minura. Naramdaman nila yung pakiramdam. So mga kababayan, marami yan. Opo, marami yan. Wag na natin isa-isain, baka matapos pa tayo bukas ng umaga. Pero ito, konting paalala mga kababayan tandaan nyo to Ito yung scammer mga kababayan na napakarami. Napakarami na itong in-scam. Bilyon-bilyon. Opo, nahuli na sa wakas. Ayan mga kababayan. Filipino fugitive arrested in Indonesia for $67 million. Naku, kayo na bahalang mag-compute dyan. Investment scam. Ano pangalan nito? Ito, si Hector Pantolya. Ano ba? Si Hector, si Kim, naku, ang daming pangalan nito. Ito yung sa junket scam. Hector ang pangalan niyan. Mga kababayan, konting ingat sa mga kaalyado at mga kaibigan niyan. Ang lahat ng kasama niyan, parehas niyan. Opo yan, parehas niyan. Kaya mga kababayan, pag-ingatan nyo yan. Di ba? Nandito na pala yung ating mga kaibigan DDS na nagagalit na. Huwag kayong magalit. Dito kayo magalit. Dito kayo magalit. Ang ikinalugi ng ekonomiya ng Pilipinas noong nakalipas na Administrasyong Duterte dahil sa umano'y manipulasyon sa presyo ng bigas. Ayon kay mga kaibigan ko, mga minamahal kong mga DDS dito. Pakinggan ninyo ang katotohanan dahil pagsasampaling kayo neto. Yung mga utak nyo maaalog at mapapaisip kayo. Ano maiisip nyo na talagang uto-uto kayo? Pakinggan nyo to sa kakahanap ng murang bigas. Ang may kasalanan si Digunyo. Pakinggan nyong maigi to. Huwag nyong isasara. Pati yung kabilang tenga nyo. Tanggalin nyo muna yung inyong headset para naman maliwanagan ang kakarampot na utak na merong kayo niyan. Pasok! Malaki ang ikinalugi ng ekonomiya ng Pilipinas noong nakalipas na Administrasyong Duterte dahil sa umano'y manipulasyon sa presyo ng bigas. Ayon kay Murang Pagkain Super Committee Overall Chairman Joey Salceda, umabot po sa 88.6 billion pesos ang nalugi sa ekonomiya ng bansa dulot po nito. Ang masama nga raw dito, wala umanong napanagot sa manipulasyon ng presyo ng bigas. Sino magpapanagot kung papatayin ka? Diba? Wala.
Batay po sa nakalap nilang datos, ang manipulasyon sa sektor po ng agrikultura ay naganap sa pagitan po ng 2016 hanggang 2018. Oo. Parang yung bata lang. Biruin mo, nag-addict. Yung tatay niya, sinisi kay Pangulo. Ginahasa daw yung kapatid niya. Kasalanan ni Pangulo. Biruin ninyo yan. Nasira pamilya niya. Kasalanan ni Pangulo. Nung panahon na yon, panahon ni Digunyo. Wiset! Parang ito, mga kababayan, naghahanap ng murang bigas. Kasalanan ni Digunyo. Anak ng tinapa naman. Bakit lahat na lang ng kasalanan ni Digunyo na idol nyo, isinisisi nyo kay Pangulo? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Malaki ang ikinalugi ng ekonomiya ng Pilipinas noong nakalipas na Administrasyong Duterte dahil sa umano'y manipulasyon sa presyo ng bigas. Ayon kay Murang Pagkain Super Committee Overall Chairman Joey Salceda, umabot po sa 88.6 billion pesos ang nalugi sa ekonomiya ng bansa dulot po nito. Ang masama nga raw dito, wala umanong napanagot sa manipulasyon ng presyo ng bigas. Batay po sa nakalap nilang datos, ang manipulasyon sa sektor po ng agrikultura ay naganap sa pagitan po ng 2016 hanggang 2018. Ang pribadong sektor anyang nagkaroon po ng kontrol sa importasyon ng bigas at manipulasyon ng mga import permits na siyang nagresulta naman sa pagtaas po ng presyo ng bigas ng hanggang 8 piso o higit pa kada kilo. Umupa lamang ito ng buwagin ng Rice Tarification Law noong pong 2019. Ito pong permit system na pinangunahan noon ng National Food Authority. Dagdag pa ng kongresista na silip din nila na meron pong 2 billion pesos na bribery issue sa loob po ng NFA noong pong 2018 kung saan ang mga sangkot ay natukoy sa nakaraang pagdinig ng Senado. Sisi kayo ng sisi kay Pangulo. Porque hindi nagsasalita yung mama. Hindi kayo sinasagot. Kasi hindi naman mapagpatol yun sa mga tulad nyo. Siyempre, alam niya mga bobot mangmang kayo. Paano kayo papatulan nun? Hanap kayo ng hanap. Bigas, bugas, bigas, bugas. Mga bobo. Ayan, sisihin nyo, si Digunyo. Kung bakit sobrang nagmahal ang mga bigas. Dahil sa kagawan ni Digunyo. Paano ngayon to? Merong resibo. Kayo, magpakita kayo ng resibo. Na ang may kagagawan, kaya nagmahal ang bigas, ay si Pangulong Bongbong. Bigay nyo na. Paano ngayon yan? Ano masasabi nyo? Wala. Di ba? Ganun lang, wala. Paano makakapag-debunk yung mga yan? Mga bobo yan. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga yung mga yan iba talaga mag-isip. Pagka pinakitaan mo ng resibo kung bakit nagkaganon, ay nako, tatakas, mawawala. Basta lang masabi nila, bangag, bayaran. Puta! Bayaran, yun lang yung alam nila. Sa bagay, sabi ko nga, unawain na lang natin. Bakit? Hanggang doon lang ang kayang abutin ng utak nila. Di ba? Pasok. Malaki ang ikinalugi ng ekonomiya ng Pilipinas noong nakalipas na Administrasyong Duterte. Administrasyong Duterte. Nalugi tayo yung hinahanap nyong bigas. Dahil sa umano'y manipulasyon sa presyo ng bigas. Minanipula nila dahil para magkakwarta. Di ba? Hindi lang yan. Hindi lang puting bigas. Pati puting bato, minanipula nila. Tapos isisisi nyo kung bakit nasira yung pamilya nyo, mga bobo. Choice ba ni Pangulo na maging ganun yung buhay nyo? Tapos Nag-iiyak daw kayo. Nag-iiyak na ba? Wala yung mga yan. Ito yan mga kababayan. Biruin ninyo panahon ni Digunyo, nasira ang buhay ng pamilya nila dahil daw sa bato.
Dahil daw yung tatay niya naging addict. Tapos, nung naging addict, ni-rape yung kapatid. Bakit? Choice ba ni Pangulo? Ethics ba ni Pangulo ang pinasok sa kipay ng kapatid nyo? Anak ng pating naman na klaseng pag-iisip yan. Bakit lahat na lang kay Pangulo ang sisi? Sisiin nyo si Digunyo. Dapat nga pinatay yung tatay mo. Dapat nga yung tatay nung bata na tinuruan nila, di ba? Yun ang tinarget ni Digunyo. Ang pinagtataka ko, bakit buhay pa yan? Di ba galit siya dyan? Kaso mga kababayan, hindi ganun ang nangyari. Ang nangyari, yung mga tao na wala namang kinalaman, yun yung tinutuligsan natin. Na ano? Yung mga taong walang kinalaman, yun yung mga pinatay nyo. Tulad nino, Kian de los Santos. Yung mga anak ng mga matitinong tao, ni-red tag ninyo, nasira buhay nila. Yun ang totoo. Yun ang totoong nasira ang buhay. Dahil hindi naman mga adik, hindi naman mga, wala namang kinalaman sa droga, pero mga namatay ang mahal sa buhay. Pero ito, aminado, nag-addict yung tatay, ng rape ng anak, anak ng tinapa naman. Hindi titi ni Pangulo ang pumasok. Desisyon yon ng kung sino ang may gawa nun. Oh, tuloy. Ayon kay Murang Pagkain Super Committee Overall Chairman Joey Salceda, umabot po sa 88.6 billion pesos ang nalugi sa ekonomiya ng bansa dulot po nito. Oh, ano? Nalugi ang ating gobyerno dahil sa kagagawan ni Digunyo. Lahat, mga kababayan, kung bakit tayo naghirap noong panahon ni Digunyo dahil bulsa niya lang ang binusog nito. Diba? Bulsa lang nila ng pamilya niya ang binusog dito. Hindi tayong mga Pilipino. Ultimo pagkain, pangunahing pagkain ito. Alin? Ang bigas. Pero minanipula para busugin ang sariling bulsa. Our beloved Boss Mike Cervera.